Pagkatapos ng traslasyon na dinagsa ng milyong-milyong deboto, tone-toneladang basura din ang naiwan sa mga lansangan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Rod Lagusan. Kasunod ng pagbabalik ng traslasyon matapos ang 3 taong pagkatigil nito, tone-toneladang basura ang nakolekta ng lokal na pamahalaan ng Maynila mula sa traslasyon at iba pang aktibidad bago ito. Sa datos mula sa Department of Public Services ng Manila LGU, ang nakolektang basura mula January 6 hanggang January 10 aabot sa 468 metric tons o nasa 158 truckload ng basura ang nakolekta. Mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon kay Manila PIO Princess Abante, mataas ito dahil ngayong taon kasi ay muling isinagawa ang traslasyon. Actually, 2020 medyo hindi pa announce yung COVID-19 pandemic during that time, kaya closer to our numbers now. But noong 2021 and 2022 talaga mababa kasi wala namang nangyaring traslasyon during that time. And last year, walk of faith lang naman yung nangyari last year dahil mas konti ang tao. Anya ngayong taon, mas marami ding tao ang nakiisa. Sa ulat ng Quiapo Church, higit 6 na milyon na nakiisa sa araw ng pista ng Itim na Nazareno. Mula sa Quirino Grandstand, sa prosesyon at maging sa simbahan ng Quiapo. Paliwanag ni Abante, kasama din sa mga nakolektang basura ay yung mga galing sa mga isinagawang clean-up bago pa ang mismong araw ng pista. Kasama sa pagdami ng tao, may mga makukolekta talaga tayong basura. Hinihilingan sana natin na mas mabawasan pa sana natin ang maiiwan nating mga kalat pagkatapos ng mga ganitong malalaking mga kaganapan. At kung talagang hindi maiiwasan, ay masiguro na sa mga tamang lugar ilalagay. Kasabay kasi nito, anya gumagastos ang LGU para sa koleksyon ng basura na maaari sanang magamit sa ibang bagay. Kaya makakatulong anya ng malaki ang pakikiisa ng mga mamamayan. Bukod dito, kasama din sa inayos ng LGU ay ang mga nasirang mga halaman sa mga center island at maging mga barrier. Hinihiling po namin kung gaano po kaigting ang naging ang pagpapakita ng debosyon. Itong mga huling araw ay magpatuloy po sa mga susunod na taon at ang debosyon naman po ay hindi lang sa iisang araw lamang. Ang pagpapakita po ng pananampalataya at debosyon ay sa araw-araw. Kaya hiling nila, ito ay magpatuloy sa araw-araw na pamumuhay ng bawat isa. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.